Magandang oras mga ka-good news. Ito yung walang katapusan na chismis, kontrobersya tungkol sa relo ni PBBM na hiningi ng isang kadete. Pinalabas kasi ni Sara dito na isang bata ang humingi ng relo para magkaroon siya ng simpatiya, pero ito pala ay isa ng graduate sa PMA. So ilang taon na ba yan? Nasa 25 to 27 years old, bata pa ba yan? At hindi lang yan, napakawalang hiya naman, bakit hingiin mo yung relo na may halaga na 20 million pesos? Ito yung Patek Philippe. Katulad ito ng mga relo nila Floyd Mayweather at ni Manny Pacquiao. Napakamahal ng mga relo na yan. At hindi yan binili ni PBBM para ipamimigay. Yan ay personal collection. Diba? So ito atin na panoorin ang mga reaksyon. Ito'y galing kay Ed Lingaw, atin panoorin. Maraming kontrobersyal na pahayag si VP Sara Duterte sa kanyang press conference noong Biyernes at isa sa mga ito ay kwento umano tungkol po sa relo. Ayon kay VP Sara, hiniling daw ng isang graduate ang relo ng presidente bilang graduation gift. Ang sabi daw ng graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nagalit daw si VP Sara sa sagot umano ng Pangulong Bongbong Marcos na why would I give you my watch? Mukhang ang nasabing insidente ay nangyari sa nakaraang graduation ng Philippine Military Academy. Ito ba, marami akong kaibigan na galing dyan sa PMA, sa PNPA. Meron silang dyan, libreng relo kapag nag-training ka dyan sa second year mo ay meron kang matanggap dyan na relo. Seco Divers ito. Bakit hihingi ka pa ng relo? Hiningi mo yung ang mahal-mahal na relo. Parang binigyan ka na niya ng ng sports car. Ang ngayon, sabihin natin Toyota Vios, magkano lang naman? 700,000. Yung relo ni PBBM ay 20 million eh. 20 million pesos yan. Yan yung Philippe Patek. Katulad ng relo ni Manny Pacquiao at ni Floyd Mayweather. Kaya hindi pwedeng ibibigay yan. Kasi koleksyon yan eh. Pinaghirapan yan ni PBBM bilhin kasi gusto niya. Diba? Kahit ako, may koleksyon ako na relo, ipamimigay ko kaya. Ibigay ko yan sa anak ko o sa mga apo ko. Pero hindi sa ibang tao. Bakit mo yan ibibigay? Koleksyon mo yan. Maliban kung yung taong yun ay pinagkakautangan mo ng malaking Pero wala sa etiquette, wala sa code of ethics ng mga Pilipino na manghingi. Sabi nga, ang manghingi ay hold upper lang eh. Manghingi ng relo. Okay lang kung yung relo ay 3,000. Ako nagbibigay din ako ng mga relo sa mga kaibigan ko na walang relo. Pero yung halaga ng mga relos na binibigay ko, 3,000 pesos lang. Hindi yung relo na umabot ng 1 million. Naku, grabe naman. Siguro, akala ng kadite na ito pinapalabas ni Sara na bata daw, bata. Akala ko naman ay grade 6. Yun pala ang laking mamaw na eh. Graduate na, magtrabaho ka dyan. Magtrabaho ka para makabili ka ng gusto mong relo. Ibinigyan ka nga niya meron ka ng libreng relo dyan sa PMA. Yan ay Seco Divers. Issue sa inyo yan. Marami akong kaibigan dyan. Ngayon, mga general na. Meron silang mga relo na ganyan kasi nagkikita kami noon habang sila nagtitraining dyan sa PMA. Kaya, huwag manghingi ng relo na alam nyong hindi ibibigay sa'yo. Mahihiya ka lang tsaka para kang pulubi ng hingi. I-professional ka na eh. PMA graduate ka tapos nanghingi ka ng relo na ang mahal-mahal. Alam mo naman na mas mahal pa yun sa kutse. Kasing mahal halos yun ng Lamborghini. Ang Lamborghini ba, pamimigay ba yan sa hindi kilalang tao? Kahit sinong milyonaryo ay hindi magbibigay ng ganyang halaga. Kasi pinagpaguran yan. Kung gusto mo diyan sa PMA na yon na magkarelo ng ganyan, magtrabaho ka ng tudo. Hanggang maging general ka, pwede ka nang bumili ng ganyan. Pero wag mong hingiin. Galing pa sa sa superior mo. Dapat maghintay ka. Ang maganda, maghintay ka ng tamang panahon na siya mismo ang magbibigay ng relo. Hindi yung hingiin mo yung relo na ang mahal-mahal. Alam mo na mahal yon kasi mama ka na eh. 27 years old ka na. Alam mo na mahal ang relo na yon, kaya wag mong hingiin yan. Kasi parang lang yan sa koleksyon. Koleksyon yan ng presidente. Kasi presidente siya, hindi siya pwedeng magrelo ng mga bumurahing relo. At kung ibigay ko man yan, kung ako ang president, sa anak ko, kay Sandro o sa apo ko. At hindi sa ibang tao na ngayon ko lang nakilala, kahit PMA ka man.
Meron ka ng relo nga eh. Binigyan ka na ng gobyerno, libre yan. Libre na issue yung Seco Diver sa inyo. Nasa 12,000 pesos yan. Tapos hihingi ka pa ng relo. Sabi nga ni PBBM, anin mo ang relo. Ang mahal-mahal nito. Mabutit hindi sinabi, meron ka na eh. Binigyan ka na nga ng gobyerno, libre lang yan. Yan ang parang ahas ba na pakakainin mo sa palad mo, ay isasama ng ahas pagkain ang braso mo. Parang ganyan, nagkakahiya. PMA pa naman, ang hingi ka agad. Paano kung magiging ano na yan, opisyal? Manghihingi yan, di ba? Yan ang kanyang ano eh. Yan ang kanyang nasa isip palagi, manghingi. Tapos ang hihingiin, ang mahal-mahal na mga bagay, milyones. Nako, hindi ko nagustuhan eh. Kasi ang tinuturo sa akin ng lula ko, yung lula kong nagtuturo palagi sa akin, huwag kang manghingi. Bagkos magbigay ka. Huwag kang manghingi kasi para kang pulubi. At ang nanghihingi daw ng relo sa kalye ay ano eh, hold upper lang. Sabi ni Edlingaw. Okay, patuloy tayo. Sa mga nakapanood sa pahayag ni VP Sara, may mga nagtanong, bakit naman hindi binigay ng Pangulo ang kanyang relo sa nasabing kadete? Pero para naman sa iba, ang mas malaking tanong, bakit hihingi ng kadete ang relo ng kanyang Commander-in-Chief? Ayan, baka inutusan niya ni Sara na hingiin mo yan. Kasi magiging issue ito. Talagang hindi yan ibibigay. 29 million yan eh. 29 million pesos yung relo na yun. Pilipi Patek. Narito ang ano, ito. Ito sa litrato, ito yung presyo niya. At ito yung palaging suot-suot ni PBBM na relo noong nagkampanya pa siya. At hanggang sa ma-inaugurate siya sa president, ito pa rin yung suot niya. Kaya ang relo na yan ay merong sentimental value kay PBBM. At huwag mong hingiin yan, parang hiningi mo na ang buong bahay. Parang isang mansyon mo na hiningi mo ng ganyan na 29 million na signature watch. At tanging mga bilyonaryo lang ang makakabili niyan. Kaya wag mong hingiin, mahihiya ka naman. Magtrabaho ka. PMA ka eh. Laki-laki ng katawan mo. Tapos nanghingi ka. Hindi maganda, hindi maganda. Para sa isang PMA na manghingi ka agad, graduation pa nanghingi na. Lalo na kapag nakaposisyon yan sa gobyerno. Hingi nang hingi yan. Kaya dapat may parusa yan eh. Kaya dito mapanood natin sa dulo ng video ay pinatawag ito ng kanyang mga commander sa PMA at sinirmonan yata. Okay, tapusin muna natin yung kay Ed Lingaw, ang kanyang komento dito sa relo na ito. Nakaka-high blood naman ito. Akala ko kasi bata yung humingi eh. Kasi sabi ni Sara, bata daw humingi, hindi binigyan. Ganun talaga ang bata, humihingi yan kasi hindi nila alam yung code of ethics. Pero itong PMA graduate, ang laking mamaw eh. Tapos nang hingi, kakahiya naman. Parang pulubi. Okay, patuloy tayo. Parang maliit lamang na issue pero labis itong kinagalit ni VP Sara na gusto raw niyang tanggalan ng ulo ang Pangulo. Nagtanong po kami sa mga opisyal ng AFP na graduate ng PMA kung merong gantong tradisyon sa PMA na baka lang hindi natin nalalaman. Ang sabi po nilang lahat, walang ganong tradisyon. Ang dagdag pa ng isa, baka biro lamang ito. Gayon pa man, kakaibang biro ito sa isang institusyon na malaki ang pagpapahalaga sa otoridad Tama. at chain of command. Hindi yan biro kasi dalawang beses niyang hiningi eh. Una, sinabi niya, can I have your watch, Mr. President? Nabigla si PBBM. Sabi ni PBBM, why do I give you my watch? Inulit-uli, umingi ulit itong malaking mamaw na to. Ano na to eh, graduate ng PMA, so nasa 27 years old. Inulit-uli, can I have your watch, Mr. President? Ay nako, dalawang beses hindi nahiya. Kasi baka inutusan para magkaroon ng issue si PBBM. Pero kung tingnan nyo naman, kahit relo nyo, pinagpaguran nyo, 1 million lang, ha, di ba? 1 million na relo nyo, ibigay nyo ba sa hindi nyo kakilala? Ibigay mo na lang sa anak mo, di ba? Pamana. Kasi mga signature watch yan, hindi yan basta-bastang mga relo. 28, almost 29 million pesos yan. Pilipi Patek. Yan ang mga relos ni Conor McGregor,
relos ni Floyd Mayweather, ni Manny Pacquiao, yan ang kanilang mga relo. Mga relo lang yan ng mga multimillionaire. Kaya narinig nyo ba na nagbigay si Manny Pacquiao ng mga relo na ganyan, Pilipi Patek, ang mahal-mahal? Kaya hindi pwede. Okay, patuloy tayo. Kakalasan kasi ng maraming reporter, ang tanging mahilig humingi ng iyong relo ay hold-upper o kaya ay Abu Sayyaf. Ayan, tama si Edlingaw. Ang mahilig lang humingi ng mga relo ay hold-upper at Abu Sayyaf. Okay, meron tayong isa pang bigyan ng reaksyon dito. Ito'y karugtong na video. Ito'y pala yung nangyayari noong PMA graduation. Ilang taon na ba ang isang PMA graduate? Mamaw na yan eh. Kasi galing na yan sa college. So, nag-graduate siya ng college mga 24 and then 4 years old. So, 28 years old. Hindi na yan bata. Hindi yan, kasi sabi ni Sarah, bata daw sa graduation, humingi ng relo, hindi binigay. Kaya mangiyak-iyak daw yung bata. Hindi yan bata. Gumagamit lang siya ng simpatiya eh. Ang laki-laking mamaw, ang tamad-tamad. Binigyan na ng relo sa PMA. Libre yun, Seiko Divers na issue eh. Merong issue kahit PNPA na libreng Seiko watch made in Japan, automatic, divers yun na. Yan ay may halagang 12,000 pesos sa ngayon. Bakit ko alam yan? Romeo Macapas, general yan. Neil Abisado, general yan. Dennis Puentes, general yan. Lahat yan mga kaibigan ko yan. At mga kabats ko yan sa San Carlos, Cebu. At mga general na. Lahat yan sila ay merong issue na Seiko Divers Watch. Bakit ko alam? Of course, lagi kayong magkasama niyan noong nag-training pa sila. At hanggang pag-graduate nila ngayon ay hindi na kami nagkikita. Ang tatanda na namin eh. Kanya-kanya ng diskarte sa buhay. Kaya merong libreng relo ang PMA, ang PNPA. Bakit ka manghingi pa ng relo ng Chief of Staff, pinakamataas na ranggo na opisyal sa gobyerno, si PBBM? At ang mahal-mahal ng relo na yun, alam mo yun kasi matanda ka na, mamaw ka na. So ito, napagalitan ka tuloy, ating pakinggan ang report na ito. Kadeteng nanghingi umano ng relo kay Pangulong Marcos Jr. sa kasagsagan ng PMA graduation. Jonathan, ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ito ang agad na naging aksyon ng mga kinaukulan pagtapos ng nangyaring insidente dahil may tuturing anyang paglabag ito sa panuntunan ng PMA. Tama. Ayon ito sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees Ayan. na sumasaklaw din sa mga tauhan ng AFP na nagbabawal sa mga public officials na magsolicit o tumanggap ng mga regalo at iba pa na may kaugnayan sa kanilang mga opisyal na tungkulin. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Ito yung press conference ni Sarah na pinapalaki niya ang issue na ito. Akala niya makuha niya ang simpatiya ng buong mundo, ng buong Pilipinas. Dito pakinggan nyo, pinapalabas niya na bata daw yung humingi ng relo, hindi binigay, katahiya daw. Baka hindi niya alam kung magkano ang relo ni PBBM. Akala niya 3,000 pesos lang, 2,000 pesos na ipamimigay mo lang. Yung ama niya namimigay, yung binibigay naman tag 3,000 pesos lang na relo. Marunong si Digong, hindi yung nagbibigay ng signature watches. Kung 3,000 na automatic na relo, meron yan. Pwede nga pamimigay yan, 5,000, pwede, kasi mayaman ka naman. Pero 28 million pesos na wristwatch, signature, Patek Philippe, ilan lang na celebrity ang meron yan sa buong mundo. At isa si PBBM na meron. Kukunin mo ba? Hingiin mo ba? Halimbawa, nagdadrive si PBBM ng Lamborghini. Ang Lamborghini ay nasa 30 million pesos eh. Halos kapareho na yan ang presyo ng relo ni PBBM. Nakita mo nag-drive si PBBM ng Lamborghini. Hihingiin mo ba yung Lamborghini? Yang alam mong mahal-mahal yan, hindi yan ibibigay. Katulad din yan sa relo. Kaya mas galit ako doon sa sa Cavite kaysa kay Sarah. Si Sarah walang alam to sa relo eh. Yung Cavite may alam yun eh. Akala niya ay makukuha niya yung relo. Instant millionaire siya kung ganun. Parang binigyan siya ng Lamborghini ni PBBM. Ito, atin tingnan tong gestures ni Sarah dito. Pupugutan niya ng ulo eh. PBBM, ito, tingnan niyo yung kanyang kilos. Nasagot niya. Yung mata oh. Ano bang klaseng mata yan? Ayan oh.
Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Paano kaya kung nagiging lalaki to, no? Ang dami sigurong natanggal na ulo. Babae to, tatanggalin ng ulo ng lalaki. Presidente pa. Grabe. Grabing paglapastangan talaga. Pati pa yung tatay ni PBBM, hukayin niya, itapon yung kalansay doon sa sa West Philippine Sea, sa lugar ng kanyang kaibigan ng mga inchik. Ito, tingnan nyo yung kilos niya, oh. Kilos ba yan ng babae? Ayan, oh. Imagine myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. Bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan, Oh, ayan, oh. Sabi niya bata, di ba? Yang batang yan, bata pa ba yan? Dapat alam mo na ang bata ay hanggang 17 years old lang. Kapag 18 na yan, adult na yan. At in legal age. Lalo na kapag 30 years old na yun eh. Bago ka makapasok ng PMA, ay graduate ka muna ng 4-year course sa college. Ilang taon ka na pag-graduate mo? 24. Plus 4 years in training sa PMA, ay abutin ka ng 29 years old doon. Kaya hindi bata. Ito pakinggan natin muli. Sinasabi niya bata para makuha niya ang simpatiya ng mga tao. Akala ko nga noon ay bata. Ngunit nang makita ko yung mga video ng vlogger, PMA graduate pala. Ay naku. Ang laking mamaw nang hihingi. Merong nag-utos niyan. yan. Ito. And then I'll cut his head. Ayun, pugot ang And ulo. then I'll cut his head. Yung batang yan, and then I'll cut his head. So no, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung Ayun, ganyan lang daw yun. Toxic. Ganon ba yun? Ganon nga. Kaya comment nyo na lang yung mga saloobin. Of course, kung kayo talaga ay diehard kay Sara, ay kay Sara kayo papanig. Pero kung kapag kayo neutral, ay yung totoong comment ng inyong mga saloobin, mga kababayan. Ako'y magpaalam na maraming salamat. God bless us all.